Population ecce Dominus veniet ad salvanda genti et auditam faciet Dominus gloriam voces sui et litigia cordis pectum Regis Israel intende quid ducet velut ovem iuter Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Population ecce Dominus venit ad salvanda gentes et auditam faciet Dominus gloria voces sui et litigia cordis pectum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria. Dominus vobiscum. Oremus. Excita Domini corda nostra ad preparandas onicerici tue dias, od per ius adventum purificatis tibi mentibus servire meriamur, qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanum. Fratres, quicunque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, od per patientia et consolationem scripturarum, ispem habiamus Deus autem patientiae et solatie, det vobis edepsum saperit et alterutum secundum Iesum Christum, od unanimes uno ore communicatit Deum, et Patrem Domini nostri Iesu Christe, propter quod subcipite, in vicem sicut et Christus subcipit vos in honorem Dei, diquenem Christum Iesum, ministrum quae circumcisiones voce, veritatem Dei, ad confirmandas promessiones Patrum, gentis autem super misericordia, honorari Deum, sicut scriptum est, properia confitibor tibi in gentibus Domini, et nomine tuo cantabus,
et eterum dice, litamini gentis cum plebi eius, et eterum laudati omnis gentis Dominum, et magnificati eius, omnis populi, et rorsus Messias agi, erit radic esti, et qui exorget receri gentis, et iom gentis esperabunt, Deus autem istie repliat post omni caudium, et pace, en credendum ut abundientis in ipse, et virtute Spiritus Sancti. Action species decoris eius Deus manifesti virie, congregati ele sanctus eius qui ordinaverunt testamentum eius super sacrificia. Alleluia, alleluia, litatus sum in his predicta sut mihi, in dumum Domini ibimus, alleluia. Dominus vobiscum, sequitia sancti evangelii secundum Mattheae, in illo tempore, cum audicet Johannes in vinculis opera Christi, mitat duot discipules quis, ait illi, tues qui venturus est, ad alium expectamus, et respondent Iesus ait illi, Iontes non tiami, Iohannique audistis, et verites celi videt claudi ambulant, leprosi mundantur, sordi audio mortui reformat, papires evangelis santur, et beatus est, qui non fuiret scandalisatus in me. Iris autem abientibus cifet Iesus dicere, ad turbat de Iohannis, quid existet in deserto videre, arudenem ventu agitatem sed qui existet vedere, hominem moribus perstitum, ecce qui moribus perstiuntur, in domibus retuntur, sed quid existet videre, profetam ediam dico vobis, est plus quam profetam, hic est enim dicum scriptum est, ecce ego mitu antinomium, antipatiam tuam, qui preparabit iam tuam antite. Ang unang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Uluhan 15 tutling 4 hangtod sa 3. Kay ang tanang naisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlok kanato og sa ingon makabaton kitag paglaom pinagi sa pakilo o sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. O ginapunta nga ang Dios nga tinubdan sa pag-ibo o kadasig may usa sa inyong mga una-una pinagi sa pagsunod sa palig-ingnan ni Kristo Jesus. Aron maghiusat among tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig kamagtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo, aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriarka, ug aron pagdayon ug daybon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa gingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw taniwala sa mga dili o Diyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan ug mingon pang kasulatan, paglipay kamong mga dili o Diyo,
uban sa piniling katawhan sa Dios. Mingon pa gayon ang kasulatan, daygan ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga dili o Dios. Daygan ninyo siya pagkayo, kamong tanan katawhan. O mingon usab si Isaias, mabot ang usa ka kaliwat ni Isaw. Mutungha siya aron paghari sa mga dili o Dios, o mahimo siyang paglaom nila. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw, pinagi sa inyong pagtuo kaniya, aron pagpadayon sa pagtuo ang inyong paglaom, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang pagpadayon sa santos na Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Uluhan mo ito stress hangtod sa Diyos. Sa pagkadungog ni Juan na magbunyag dito sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, ipadto niya kang Jesus ang pipila sa iyang mga tinunan. Huwag nagutana sila kang Jesus. Sultihi kami, ikaw ba ang ingon ni Juan nga buhan ni o magpabot pa ba kami lain? Si Jesus pito ba, pamaulit ka mo o sugidli si Juan sa inyong nadugog o nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlagon nangaayok, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na nabanhaw, o ang mga balita bisangyaw ngadto sa mga katulog. Bulahan katong wala magduha-duha kanako. Samtang na mauli ang mga tinunan ni Juan, si Jesus mingon sa mga tao may tungod kang Juan. Kapag adto ninyo kang Juan dito sa dapit nga waaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayon ang inyong giadto aron tan-awon? Unsa ba ka tao nga duhog pamisti? Ang mga tao nga nagbistig sama niini ato ang magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayon ang inyong ipaabot nga makita. Propeta ba? Oo, sultihan ko kamo, nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta, kay si Juan mao ang gingon sa kasulatan, ani ang akong sinugod na gingon ng Dios, ipadala ko siya una kanimo aron mag-andam sa dalan alang kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pangalan sa Anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahong o tunay na Diyos, niligtak na sa kabuntago, nilig-adlaw sa Domingo. Nagapasalamat kami kanimo na kuyamot tungod sa imong makatunayong grasya nga imong gihatag sa matag usa ka namo karon. Nga bisan pa man sa kapitpon ug sa lisod sa panahon, apan imong gihapon kami gitugutan nga mahimo sa karon pinaagi nining santos nga misa. Aron tinabangan sa imong grasya ug sa imong malang espiritu ang matag usa ka namo karon, mulig-on ang among pagtuo kanimo, ang among paglaom ug paghigugma aron sa matag karon ug kunya kami mahimo sa kanimo kanunay. Tungod nining santos nga misa karon ang buhi, ang halal ug ang mga pahimuot nga sakripisyo sa imong bugtong anak nga sa Jesucristo among Ginoo, nag-ambog kami nga unta pinagi sa iya damdag sa balang espiritu mutubod sa matag kasing-kasing namong karon ang dakong paglaom, ang pagtuo aron kami sa matag karon ug kunya diyan sa matanan adlaw sa among panaw sa kinabuhi kami magalakaw uban ang hugma nga sa pag-anhi sa among Ginoong Jesucristo diyan sa iyang kaduhang pagbalik, maabdan unta kami nga andam sa iyahang pagbalik. Aron ang grasya sa kinabuhing tunay ug ang kaluwasan abot kini mabatunan. Aman kining santos kami sa karon among ihalad kanimo alang sa kapasaylohan sa mga sala sa mga tao nga nagpadayon sa pagpakasala, nagpadayon sa pagpuyo sa kalibutan, sa landong, sa kagitgit, sa mga bisyo, sa mga sala. Nagampo kami nga pinagi din santos kami sa ang tanang mga drug addicts, babag ug mosa,
ang tanan nga mga makasasala, ang tanang mga bayot o mga tumboy, ang tanang mga prostitute, malalaki man o babae, amo silang yampo karon. Uban sa mga pamilya nga nagkamungkag, among yampo nga malamdagan, mahayagan ang ilang tagtatag sa mga nagkasing-kasing o magpuyo, at Kristo diyan sa lang kinabuhi, pinaginiling santos kami sa karon. Ikama ang ilang matika o gahing ng mga kasing-kasing, abli ang ilang alimpatakalog sa libutan o gitisong ang binhi sa pagtuo, paglaog o paghigugmaron binisbisan sa mong grasya, pinagi sa balang Espiritu, kami magkailang kanimo, mag-alagad kanimo, magdayeg, magsimba, aglabaw sa tanan, magsugod sa pagkuhan sa imong kabuoton. Kinamong ipagayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan sa manong sa anak kong sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsoon, karon nga Domingo mao ang ikaduhang Domingo sa Adbyento. Nga pinagi sa grasya sa Dios, pinagi sa balang Espiritu, nagpadayon ang ato ang tanaw sa kinabuhi diya sa pagsunod sa mga lakad sa atong Ginoong Jesucristo padulong sa kaligpitan. Nga magpuyo kita sa pagkawalaan, sa pagkasantos, paglabaw sa tanan, ngadto sa kaligpitan. Mga pinagi ning santos nga misa karon, ang Dios magadugang sa tanang mga grasya nga atong kinahanglan aron nga atong kasing-kasing mapuno sa paglaom, pagtuo o pagigugma sa Dios. Ang simbahang Katoliko nagtudlo diya sa moral Catholic theology nga nakita gitawag og theological virtue. Theological virtue of faith, hope, and love. Mo kini atong konkreto nga tubag aging panawagan sa Dios pinaagi dining mga basahon karon sa Biblia. Now, ang kanang pagbasa karon dining kadong Domingo sa Advento sa simbahang Katoliko, una ikuha gikan sa libro ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, uluhan 15 tudling 4 hangtod sa 3. Sa verse 4 mga igsoon, gipahinumduman kita ni San Pablo nga nagkanayon kay ang tanang naisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlok kanato og sa ingon makabaton kitang paglaom pinaagi sa pahilom o sa kadatit nga gihatag kanato sa kasulatan. Muna nga naipangutana ba nga unsay tumo nganong ang Biblia ang tantos nga kasulatan ihatag man kanato sa Dios pinaagi sa iyahang Santa Iglesia Apostolika, Katolika, Romana. Muna unsay purpose nganong na Bible? Unsay purpose nganong naakitay dapat basahon sa Biblia? Muna gingon ni Juan Tertullian na sa Kalatin idiom na li bonito, li simple bonito. Dili nato mahigugma ang mga butang gawas kung pili atong nasayro. Sinanapoy gingon si Saint Jerome. Kung nakaila mo ang Saint Jerome, siya ang biblical scholar sa ato ang simbahang Katoliko na nag-translate sa Biblia gikan sa Hebrew, Greek into Latin language. Nagitawag og Latina o Lata. Nya ingon ni San Pablo karon nga ang tanang nahisulat sa balaang kasulatan gihatag kini sa Dios alang sa atong kaayuhan for instruction purposes. Aron pagtudlo kanato nga ang mga tao makabaton og pagtuo, masaligong pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Makabaton og paglaom diya sa atong Ginoong Jesucristo, makabaton og pagigugma diya sa atong Ginoong Jesucristo. Mga ato ang sayro na karon mga igsoon nganong gihatag ang Biblia kanato matud pa ni San Pablo. Kay ang tanang gisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato og sa ingon makabaton kitag paglaom pinagi sa pailog og sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Pagtudlo kanato nganong naay Biblia, nganong gihatag kanato sa Dios ang Biblia aron kita tudluan mahitungod sa Dios. Ay namutana na
Sa kalainan sa Biblia o sa mga scientific books. Unsay kalainan sa usa ka tawo nga nay pagtuo, usa ka pari o theologian niya, usa ka scientist niya iyang explain ang langit. Muna nga ang kalainan mga igsoon kay ang Biblia gituga gihatag kanaton sa Dios aron sultihan kita kung unsay mga butang nga angay natin himuon aron ta malangit. Unya ang science iyang explain ang langit mo nang di gyud maka-explain ang mga scientists may tungod sa pagbuhat sa Dios sa kalangitan. Munay kalainan. Muna nga kung mangita kag explanation sa Biblia nganong gibuhat sa Dios ang langit, walay explanation. Walay tubag sa atong pangutana nganong gibuhat o giunsa pagbuhat sa Dios ang kalangitan. Walay tubag ang Biblia. Kaya nga naman, ang Biblia dili man siya scientific book. Kung dili mo siya ka libro nga gihatag sa Dios pinagi sa simbahan aron kita makabaton og pagtuo ug sa pagbuhat nato niya na malangit kita. Sa ato pa ang Biblia gihatag kanato aron ang tao tudloan aron malangit dili aron explain nganong may langit. Pare mo? Mana nga sa unang panahon mga igsoon sumala sa Biblia Hebrew chapter 1 verse 1 ang Diyos nakikistorya sa iyang katawhan pinaagi sa mga propeta. Apan sa kahulay adlaw din bagong tugon, ang Diyos sa langit, ang Diyos Amahan, ang dili makita na Diyos. Ang magbubuhat sa tanang butang, nakikistorya, nakik-communicate sa mga tao, pinaagi sa buktong niyang anak nga si Jesucristo ang atong Ginoo. Muna nga si San Pablo karon first iyang gi-introduce unsa ka mahinungdanon ang Biblia kay pinaagi dinhi naghisgot nagtudlo may tungod sa atong Ginoong Jesucristo nga kita nga mga sumusunod kita nga mga disipulo ni Kristo kinahanglan makaila gayon pag-ayo kung kinsa si Kristo Jesus ang buktong anak sa Dios. Kay ang simbahan nagtudlo nga si Jesucristo mao ang kahingpitan sa tanan, the fullness of God's divine revelation. Kay ang dili makita na Dios, sumala ni San Pablo, Colossians chapter 1 verse 15, ang dili makita na Dios, okay, na imong makita pinaagi kang Kristo Jesus. Muna nga si Kristo Jesus mao ang usa ka makita nga panagway sa dili makita nga Dios. Muna nga si Kristo siya ang buktong dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto sa man kung dili mo ang kaniya matod pa Jesus. John 14 verse 6. Muna sa unang pagbasa karon mga igsoon, gitagaan og dakong importansya ni San Pablo ang Kristo nga gitudlo sa balaang kasulatan nga pinaagi dinhi mahimong tinubdan diha sa tuang Kristohanong pinabuhi si Kristo. Nya ikaduha, imo lang masabtan pag-ayo kung kinsa ang Dios diha ni Kristo kung ang tao atunay pagtuong masaligon, paglaom o pagkigugma sa Dios. Now atong i-connect dito sa gospel. Sa Gospel mga igsoon, Matthew chapter 11 verses 2 up to 10. Si Juan nga mag-uunyag dining panahon na nabilangbog. Unya naman po siya mga daghang tinunan. Unya nabatian nadunggan ni Juan nga mag-uunyag nga si Jesus nagwali o nagtudlo. Nag-ayo og mga masakiton. Moto nga nagduda si Juan, no? Nagduda siya, no? Namalandong siya ba? Ingon siya, kini akong nadungo. Kining tawhana, mo na ba kini ang Kristo, ang Mesiyas, nga atong gipaabot? Mo nga hindi mo, nagpadala siya kung duha ka mga tinunan, more or less, ngadto kang Jesus o gipangutana. Manang atong basahon sa Biblia, giyon sa pagpangutana, sa Matthew chapter 11, verse 4, verse 2,
sa pagkadungog ni Juan nga magbubudyat dito sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya kang Jesus ang pipila sa iyang mga tinunan. Ug nangutana sila kang Jesus, sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot ka ba kabiglain? Si Jesus mitubag, pamauli ka mo. O sugidli si Juan sa inyong nadungog o nakita, ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadumog, ang mga minatay nangabanhaw, o ang maayong balita gitangyaw ngadto sa mga tao. Kamoni ang tuwa. Bakit kayo? Ang yan ihatag sa mga tinunan ni Juan kay mga sign. Mga timailhan nga ang Kristo nga mabot ang Mesiyas nga ipaabot ni San Juan nga magbubunyag na tuman diha sa pagkatao sa atong Ginoo Kristo. Moni ang mga timailhan nga mga tilimaton. Na mga igsuon diha sa to ang pagkinabuhi sa matag adlaw matag karon niya. Kini nga mga mensahe karon sa ikaduha nga Domingo sa Advento. Usaon nato ni pag-aplika. Usaon nato ni pag-apply diha sa to adlaw nga pagpunyo-ingon na mga Katoliko Kristiyan. Unang mensahe alam na nato karon mga igsuon ato sang kandugon o i-apply ang katekismo sa simbahang Katoliko na nag-ingon. What is man? Why God created man after His own image and likeness? Anong gigama sa Diyos ang tao sama sa dagway o kasamahan? Kaya ang katekismo nagtubag na God created man in order to know Him. Unang first, to know God. Then second, to love God. Third, to serve God. And fourth, to adore God. So mao ang upat ka mga rason nganong gigama gibugna sa Dios ang tao aron una ug labaw sa tanan makaila ang Dios o makaila ang tao sa Dios. Unsa man ni pagkila? Mahigugma ang tao sa Dios, moalagad ang tao sa Dios, o mosimba ang tao sa Dios. Ato ning agpato. To know God better is to know Him more. Kung saan mo pag-ila sa Diyos nga dili makita. Kung saan mo pag-ila sa Diyos nga makagagahon sa tanan o magbubuhat sa langit o sa kung saan mo pag-ila. Kaya di mo man ang kasikisan, to know God better is to know Him more. Or to know Him is to love better. Kaya mo pag-ila. Kaya di man mo makita. Mara nga mailhan nato ang Dios, mahimamak nato ang Dios, pinaagi sa makanunayon nga pagbasa o pagtuon sa Biblia o ang makanunayon mapadayonong pagbasa o pagtuon sa mga tudlo sa simbahang Katoliko. Mo nang gitawag katekismo. Pagbasa. Halimbawa, gusto nimo matun-an ang Ginoong Jesucristo, kung kinsa ang Ginoong Jesucristo. Mo nang ang Biblia dako og kahimuan nganong naay Dios, nganong naay Kristo, kinsa man ni Kristo. Diba? So dako kahimuan. Mo na nakingon San Pablo karon ang tanan nga nahisulat sa balaang kasulatan kay gisulat para kita matudluan. Matudluan sa unsa? Para ang mga tao tudluan kung kinsa ang Dios diha kang Kristo nga napadayag. Managitawag na makanunayong pagtuon, makanunayong pagbasa sa mga pulong sa Diyos sa Biblia. Managinanglan nga magbasa ng taong Biblia. Magbasa ng Bible. Nagyas sa makanunayong pagbasa, pagtuon sa Biblia mga isuon, atong mahibaluan kung kinsa ang atong Ginoong Jesucristo. Pagkabanta hindi kinsa siya. Mga dili lang ta kay magnanganga, dili lang ta kay maminaw, kundi dili na po kay personal effort nga himuon. Magbasa po. Kay matod pa ni San Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 up to 16. Unsay gamit sa Biblia
diha sa Kristohanon nga pagpuyo. Unsay gamit? 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16. Gingon din mga igsoon, og nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan, nga alang makahatag kanimong kaalam, nga maghatod ngadto sa kaluwasan, pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kung sa makadunayong pagbasa, pagtuon sa mga pulong sa Biblia, sa hinay-hinay, atong maila-ila kung kinsa ang atong Ginoo Hesus Kristo. Makabaton kita og talagsaon og Dios nun nga kaalam, Dios nun nga kahibalo, nga magdala ka nato sa kaluwasan. Diya lamang sa mataligong pagtuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mga dako kayo og mag-contribute ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay matud pa ni San Pablo, matud pa sa pulong sa Dios, maghatag kini kanato og kaalam, maghatag kini kahibalo, dili kaalam nga gikan sa kalibutan, dili kahibalo nga gikan sa bisan kinsa nga tawo, kundi usa ka kaalam, usa ka Dios nung kahibalo nga gikan sa Dios, pinagi sa barang Espiritu nga ang usa ka tawo makaila kung kinsa si Kristo Jesus. Nga nagaliok diya sa atong kinabuhi, kung kinsa siya diya sa atong kinabuhi, mga ito. Dahil gingon panitinhi kay gisulat ang kasulatan aron sa pagtudlo o pagwali aron kita maluwas. Okay? Akong ipadayon pagbasa sa verse 16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa langdang gikan sa Dios o mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo o maandam sa tanang mga maayong buhat, mga hindot na kagawian. So hindot na ekso, di ba? Manayong San Pablo nga ang kasulatan gigama gihatag kanato aron kita matudluan. Aron kita makabaton og pagtuo, makabaton og pagsalig, paglao, pagigugma, diha lamang sa atong Ginoong Jesucristo, aron makahatag kita og mga pulong sa pagday nga nakapundar diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, our Christian moral life. Ito ang mga pagpuyo. Yung sa nato pagsaksi ang pagtulunan ni Kristo diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. To know God better is to love people. Na kung nakailata ang Diyos, nakailata kung kinsa si Kristo Jesus, pinagi sa tudlo sa simbahang Katoliko, bago sa tudlo sa Biblia, na damor na to mahigugma si Kristo. Damor na to mahigugma ang Diyos, diha ang Kristo. Mga kailanhinay, mulikon ang atong pagtuo diha sa atong Ginoong Jesus Kristo. Kung ay pagtuo, na paglaom, na pagigugma. Yasunod, para sa mantanan. Para sa mantanan, ngano kinahanglan man ta makabalo, ngano kinahanglan man nga atong pagbuo, paglaom, pagugma, mapundar diha sa atong Ginoong Jesucristo. Ang ending aning tanan mga ituon, mao ang kaluwasan kayo. Ang kinabuhi kayo diha sa pagkinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Manang karon na patay panahon, kung atong i-aplika kini mga ituon. Sa Biblia, very clear ang ituturo sa Biblia. Sa Book of Revelation, chapter 14, verse 13, naging dito, bulahan ang namatay sukad karon matud pa sa balang espiritu. Isulat kini kay kini kamaturan man. Bulahan ang namatay nga nag-alagad sa Ginoo kay dili na sila managhago pa kay pagadaton nila ang ilahang buhat nga maayo dito sa gingharian sa Dios. So, klaro ang ingon sa Biblia, bulahan ang namatay na nag-alagad sa Ginoo. Wala ingon sa Biblia na bulahan ang kanang namatay. Kada adlaw, kada oras na mamatay, more or less. Pero dili ang kanang namatay matag adlaw kay matawag nimo bulahan. Ang gingon sa Biblia sa akong gikot karon, bulahan ang namatay na nag-alagad sa Ginoo. So bisan pa dahil mamatay karon, no? Bisan pag mga matay ka, nya wala tay sense of service, no? Love ministry,
Now, di gapon ka matawag o bulahan. Pero ang iyon to bulahan ang mamatay na nag-alagad sa Ginoo. Muna isa na kabutan na atong tanawon karon nga pinagi sa atong pagtuo, paglaom ug pagigugma sa Dios, mapadayag kining tanan. Saan mo paparay nga I love God. I believe in God. I hope in God. I love God. Bisan pagkadalaw nimo na isulti, pero wala nimo na ipakita, wala nimo gipadayag iya sa imong adlaw-adlaw nga pagpuyo og kinabuhi, useless ihapon kana palito. Mano nga pag nga I believe in God, isa pa mga I believe in God, the Father Almighty. Utob lang na imong dila ug batwa. Muna gitawag na dili siya konkreto. Dili siya konkreto. Abstract knowledge. Pag may abstract knowledge, naalang sa mo ang cognitive thoughts. Nasa mo ang imagination, nasa mo ang mind, nasa mo ang thought. Pero, pag mingon ka nga konkreto, ang abstract na knowledge, matando po ng abstract knowledge. Magpuyog yun ang abstract and concrete knowledge of truth. Abstract, example, 1 Timothy chapter 2 verse 34, ang sa giingon ni Jesus, through the mouth of St. Paul. St. Paul says, it is the will of God that everyone will be saved and come to the knowledge of truth. So knowledge of truth work through our cognitive aspect. Work through the cognitive aspect of the person. And that would be acquired through our constant reading, study, research. Acquiring the knowledge of truth. Now, from that cognitivity, from the abstract knowledge of truth, by the grace of God, by the Holy Spirit of God, because it is the Holy Spirit who moves us through His grace. Now, that abstract knowledge of truth will become concrete reality through service, ministry, and charity. When nakita itong charitable act, the act of mercy. Then, makonkretize na siya sa 7 corporal works of mercy and 7 spiritual works of mercy. And that is one way of preparing ourselves as we joyfully wait for the coming of Jesus, the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Mga na-part na sa ito ang preparation. Not a sense of orthodoxy and orthopraxis. The correct understanding of the faith, correct doctrine, then correct living and application of that correct doctrine in our life. Orthopraxis, living. Kung saan mo pag-concretize. Now, second, ang atong abstract knowledge of truth plus concrete knowledge of truth, ipadayon na siya pinaagi sa pag-sustain. Pagpadayon ba? Kaya sa Biblia, Matthew 24, verse 30, nagaygon, anyone who 40 years until the end of time, until Christ return, will be saved. So, ang mula ko kayo na. No? So, bawal pong may nasugod attitude na may lang sa tugod, may lang sa istorya, pero walay pagpadayon, walay pagbuhat, walay pagpadayon sa buhat nga maayo diha sa ministriya, sa charity nga pagpangkinatuloy. Mananatagaan kita sa Ginoo ug dakong grasya, dakong kusog nga maghatag ka nato og kadasi sa pagpuyo nga balaanon ug sa pagpadayon niini. Mao man ay agit gyud. Kaya halimbawa, kining pagsimba, hangtod kanus ka magbalik-balik og simba, hangtod kanus ka magbalik-balik og rosaryo, balik-balik apil og misa, nawabot sa punto nga nay mga pagsulay, mga bagyo unos nga mudagat atong kinabuhi nya mawad-an tag paglaom. Mananay mga punto sa kinabuhi mga ito digara nga imong questionon, imong pangutanon ang Dios. Lord, nga nung naingon ani man Lord, nag-alagad man unta ko nimo Lord. Naghatag man unta ko nimo Lord. Pero puros man kasakitan, puros man pagsulay, puros man pag-antos ang akong natagamtaman. Ngano man ay Ginoo, di ba? Nay mga panahon nga maabot sa atong kinabuhi nga atong pangutanon ang Ginoo. Lundon ka sakit, lundon mga problema, pagsulay, ang akong natagamtaman bisan pa managalagad ko ni Lord.
dito na mo malikayan. Muna nga i-purify nimo ang imuhang intention, ang imuhang knowledge of truth, and knowledge of application. Kay basit lahi ang imuhang purpose, lahi ang imuhang intention. Nganong nag-ampo ka, nganong nagsimba ka, nganong nag-imok ka, ini nag-imok ka niya na basit na kay mga intention, personal, nga dili mo tukma, dili mo hao, sumalat sa laraw o plano sa Ginoo. Manasahay, makapamalan ng tanya na, no? Na daghan kayo mga pagsulay sa kinabuhi, labi na kayo panahon ni Karon. Panahon ni Karon na medyo ilaw data, no? Ilaw data, usahay na, usahay wala. So sa may atong buhaton, ani? Sa mga tala ka sa kinungan, nahitabo maningtanan. Asa man ang Ginoo, dinig panahon ng Karon. Asa man ang Ginoo natulog lang, asa man ang Ginoo nagbuta-butahan lang, nagmumula lang, asa man ang Ginoo. Hanapin ko yung istorya. Kaya ditang nakibalo ba ng tapos pwede kong dasal. Sa kaadlaw niya na naglakaw ang sa katao. No? Nilingi siya, kaya hang likuran, nakita niya ang upat katunog. No? Upat katunog, duha ang yaha, niya duha po ang sa Ginoo. So naglakaw sila nga nag-istoryahan ay, no? Na nagpuyo diya sa panaw sa kinabuhi. Usa kaniya, usa po sa Ginoo. So upat katunog. Now karon miabot ang mga kalistanan, miabot ang mga pagsulay sa kinabuhi. Now, yan ang natagamtaman nga adunay inay-hinay nga kahadlok nga yang gibati sulod sa iyang kasing-kasing. Nahina na siya nabalaka, inay-hina na siya mahadlok, sulod sa iyang kasing-kasing. Moto nga sa paglingi niya sa iyang likod, yang nakita nga duha na lamang katunog. Duha na lang katunog. Motong dapor siya nabalaka, kay nagtuo siya, magibiyaan na siya sa Ginoo. Moto nang upahan na siya asa man kalon. Then ang Ginoo nito ba? Ayaw hadlong, ayaw kabalaka. Kay ang tunog ay mong nakita na duha na lang, dili ka na imuha, kundi ako ka na. Kay sa oras nga naglisod ka na sa imong panaw sa kinabuhi, gisapnay ko na ikaw. Kung ang mga tunog ay mong nakita, dili mo, kundi ako ka na tunog. Sino na mangigsoon diya sa mga pagsulay, na iplano na ay wisdom. Kaya kung walay mga pagsulay, walay mga kalistanan sa kinabuhi, dili po makita ni mapamatud-an nga lig-on ang atong pagtuo, paglaw o pagigugma sa Ginoo kung may mga pagsulay. Amen? Mga magpasalamat ta sa Ginoo instead nga atong pangutanon ng Ginoo, instead nga mangluod ta diha sa Ginoo, no? Instead nga buhaton na to ang mga negativity, ato ilong daygon, himayaon, pasalamatan, alagaran, ug simbahon ang buhi nga Dios kay pinaagi sa mga pagsulay kalistanan ng mudangat, unos bagyo sa kinabuhi, makabaton kita og lig-on nga pagtuo. Manandayan niyo kay salamat din ko nakapagtuo kaya ko nakasugakon, nakalampas din mga malisod nga mga pagsulay sa kinabuhi. Mga nagyon kanunay ang paglaom. Kaya kung wala paglaom, pumatay ka. Hindi ko plata. Mana mga igsoon, no? Importante ang pagsalit sa Ginoo, kaya pagsulay. Dingon sa Biblia mga igsoon, 1 Peter chapter 1 verse 7, ang tuyo nini, okay, akong sugdon sa verse 6, tungod nini paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaroon, kinahanglan magsugo kamo sa bubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alam-kusod. Ang tuyo nini mao ang pagsulay kun tinuod bagayon ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinagi sa kalayo. Ang inyo sa nga pagtuo nga bilinhon pa kay sa bulawan, labi pang sulayan aron malikon. Unya makadawat kamo og mga pagday himaya dungog sa adlaw nga ipadayag na sa Kristo Jesus. Mo ni ang mensahe nato karon mga igsoon
nga diha sa dalan papanaw sa kinabuhi adunay mga kalisdanan mga pagkantos pero kini mga lamas lamang aron angkos sa maayong kuan pagkaon mahimong lamian tungod kay naay mga lamas nga gibutan. Di ba pag naay lutuon nimo naay mga lamas lamig po, di ba? Mo na nga kini mga pagsulay mga lamas lamang kini sa kinabuhi aron damor pamulikon ang atong pagtuo niya sa katapusan mo tubang ta sa Ginoo nga malipayon mission accomplished. Ano man nakalatas ang imong pagtuo. Kay dili biya tanan nga mulampos, dili biya tanan makalahutay. Naagay mahulog, naagay matagak, dili makalahutay sa pagtuo, dili makalahutay pag-ampo, dili makalahutay pagmisa, dili makalahutay sa pagbuhat og maayo kay moabot panahon wala yung mapuga sa liver. Padalhan kagdag ka mga blockages, mga pag-antos, no? Kanang gitawag i-oppress ka sa tibag, like Job in the Bible. Damor ka nga mag-ampo sa Ginoo, daghan yun mga disruption, no? Damor ka mga lagad sa Ginoo, daghan mga pagsulay. Pero pag malagpusan mo, di mo na knowledge of truth. Ano na mga pagsulay? Kaya kung makabalo ka, ganay mga pagsulay na kay knowledge of truth, kung katawag ka na, salamat Ginoo sa mga pagsulay, sa mga unos kalistanan, mga persecutions sa kinabuhi, kay pinaagi ni anaang kalikot. Itong buwan, luwagin mo lotay, wala. Luoy po. Ang buwan nagtipo. Ang uban, wak na mo padayon. Ang uban, balbit o glay reliyon. Muban wa na rin pagsita. Dapat posible nga makita ko kung ang pagtuo dili ang malaw tayo. Marabiling misa karon mga igsuon ato ning halad sa Ginoo. Ating pasalamat sa tanang mga grasya at panalangin sa mga pagsulay. Ato hinamduman na lumalamay lamang ang atong kinabuhi sa kalibutan. Wala tayong madala nga usa ka pumpum nga yuta. Sige kog karo, sige kog hagbat, sige kog limpisa. Walang duda ba? At ang mga kinabuhi. Pero pag mamatay na ang tao, wala din siya sa kakumpo. Sama sa kong papa nga namatay. Akong papa namatay, kay wala din siya sa kakumkom na nadalang yuta. Pero daghan siya yuta. Yuta sa kamot, yuta sa tiil, yuta sa kuko. Ana. Pero sa dahil namatay siya, kuan lang, pilalang to, mga duha lang kami siguro ang iyang gi-occupy para siyang lugnanan. Moro to iyang bahin. Niya siyang panos na espirituanon, wala gid siya nakadalang sa kakumkum ngayon. Pero daghan siya dalas lagi. Yan naman. Kaya kung dili laging papa, dili ko mapari. Wala pari ko, pari ko. Yan naman. Wala mang. Pasalamat kaya po boss na pumamahal. Manayon sa akong magulang, kung kamo ang nakaamahan ni ini, alubat-lubatan yun po. Kaya kung tungan ka o latas ka na salbon niya po silo. Kaya mo na, alubat-lubatan ka, padupahong ka sa bongbong, targito ka. Ang kutsil ko, bilog-bilog ko, dapat isap. Kaya marang ito rambo. Karoon, alubat-lubatan yun ka, pero kasalamat ko, kay kulog di ka buo. Kung papa o mama nag-practice pag-abortion, huwag ka ng mga sakang ipangimo, mga pin, mga contraception sa paliha, huwag din yung kumataw, kaya ikawalo naman ko. Yan kung i-control ang pamilya, so kita lima lang ang buhiwan, wala po. Wala. Manang pasalamat kaya po sa aking mama at papa, nagyabon ang mensahe sa paglao. Kabisang lisod, bisa ora. Ang tut karon lisod kaya po. Pagkaon mo sa una, mag-ilog niya ng latas, tinapa. No? Kaya mong tilupon, butang ang lukot. Niya magkaon mo sa una, pakinulas plato ba, kaya pulo pita mo. Hangtod ka ron, ilugay nga po tinapa. Pero na pagkaon nga, kiniktaran, lumalabot na rin. Ang importante kaya padulong ni Mas Langit na kay ikapresent sa Ginoo ang imuhang buhat sa pagpagalagan. Manahagiton taboro, dili hagit ng bagay nga mga lagad nandun sa Ginoo. Ayaw saya nga ang nahibiling oras, ang nahibiling tangna sa imong kinabuhi kay anytime biyahe ka. Anytime biyahe ka. Wa ka kabalo. Mabata man, matigulang, babae, o
malalaki, laki pa ang way bagang sa oras ng kuaw na ito, oral kinano, oral surrender kita. Manang kamtang na patay panahon karon ato ning gamiton ang nabiling panahon ng mga katuigan para sa Ginoo. Hatag ka og mga lansang langit. Lord, ang imong promise, Lord, nga mag-imo ka og mansion alang namo. Ano Biblia? John 14 verse 1 to 4. Sa may gingon, let not your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. In my Father's house, there are many mansions there. There are many places. So na yung mansion na lagi isa. Pero kaysa may mag-ibo ato ang Diyos ba? Hindi ay objective and subjective gihapon. Objectively, sa Diyos na siya, na. Pero subjectively, kinahanglan mo cooperate ka sa grasya, plano sa Ginoo aron ma-fulfill ang plano niya na tagaan kag mansion. Na para saan man mo pag-obtain o pagkuha, pagbaton sa gisaan na gingharian or mansion. Manakadadlaw, magpadala ka dito o una, magpadala ka dito architect. Kung hihimo sa architect pa, plano, blueprint. Nga mo na ang forma sa kong mansion. Mo na ang word. Sunod adlaw na po, magpadala na po ka o engineer. Padala ka dito o gumasod, mga panday, mga kahoy, lansa, simento, botilya, pero botilya dito. Tanan. Kapag mabuo na to, padala kang pintura na dito. Pagkaman, ready for blessing na, decoration na. Wow, Ginoo. Diskat at Pulano, okay na mong mansion diri, kay dako nagka-o mansion. Anay pintura. Medyo nagka-o. So, tingnan ka, naglingkod lang ka, tingnan. At pa, ready na imuha mansion. Kung anak ka niya, wak pa'y mansion. Payag, tuhan. Nagwapo kay nagbalay diri. No? Muna live like a king, die like a rat. Kunting paita na. Gwapo tong duwal, no? Ikaw, pero na, no? Mga nga, manigoro ka. Daghan kong mga hingala. Father, kukuha ka ni Juan, kanang pension sa St. Peter's plan. Marasa man na. Yun siya, kamay na lang ni Father, kaya kung mamatay ka, libre lungon. Libre service, burial service. Ano ba? Nakumay po na, no? Kaya hindi kayo mag-antos, mag-iton ang nabiling uri. Eh po, ano pa dahil? Sinabi ko nga, kunya, naapoy ko ang dihat ka ng paras kalat. Nakinig mo tayo na ito, para manas lawat. Diba, ilubong yung lawat. Hindi andaban. Naapoy paras kalat na. Kahit atong kuhaon ba, naapoy paras kalat, naapoy paras sa lawat. Sa Father, wala ni paras kalat, para lang sa lawat. So muna nga mag-imot ta o murag St. Peter's plan ka ng PCC, so real community ba? Cooperative para sa Boreal. Nga atong planuhon, dili lang pagkipos sa atong patay lawas. Kung dili aron po pagkipos sa imong kalat, gikan na rin para sa langit. Nawasama na siya. Mga tao karon makuha ko naghatcheck ka ng mga sanay pag-ibig, may PhilHealth, may kang GIS, para asa man na siya. Di ba? Para establish na to, para natay security po. Pag matigulang na ta, na kay pension po. O di ba? Kaya magugod-ugod na mga, magdadagan mga 85. Asa naman ito na sa nila. Nanisura. Nakisa may mag-humay mo. Kasi may kalaga mo, pero na kay pension, daghang mo alaga mo. Pero wala kay pagtangan, wala kay property, wala kay mansion na pilit. Wala kay ba property ba? Wala kay pension, wala parting bruhaan mo sa buhay. Strikta kay ka, wag pag umangkod nga muunong nimo. No? Biga merisi. Nawalo ka. Pero naka puputan kang tao. Nakakadahal mapili, daghan, wala gabi mo, kay nagtuman to diya, ibili mo. Lagi, tino na. Mo na nga, pagbilin-bilin mo, kay daghan mo pagumangko, daghan na lang magpusunada, nga mo alima ni mo, labi na magpupay na nagtugit.
balibol na kagtubol ka, kaya na naman. Lahat man yung Pinoy. Kaya ang Pinoy pag matigulan, ang muhon. Lahat sa mga foreigner, kaya may mong scientist. Pag matigulan, may mong scientist, babaray ko sa mo. Pero ang Pinoy, pag matigulan, na, ang muhon, mag-dribble o igit. Nagkakato mo sa home for the agent, paglaban ng tae. Na, mana na magtigom ta o bahandi, dili lang dirita yuta alam mo katulan bahandi lagi kay kuon basig ang imong kalagmidan ang mo na porting problema ka ayaw gid mo kalimot nga naay impyerno. Dito sa langit kay padalangin ka diri nga mga material. Ang imong madala ang imong mga ministeriya, imong charity, faith and love. Ano nga ito yan po karoon mga igsoon. Una na itong kaugalingon po na mag-plaster dito diyan sa kabod sa Ginoo. Yan ato ang magsilingan ng pamilya. Ito pong yan po. E batin kamukabor po yan po ba? E kamo na luwat, lipay mo. Kamo na luwat, inyong mga anak po si Perno. Nay, kabak, ito na! Saan na? Wali pa noon. Nagkamas tayo pa noon. Isa may matuglangit. Ayaw mo damay, may kisama yung tuglangit. Siguro mo itong impyerno. Magkulak! Ngabi ito nagwaling ang pare ko. Sige, waling pare, kitigulan ko pare. May malulio. Yung mga tao, tulog. Ang tanaw sa pare dito, natulog naman mga tao. O, naging interest nila ba? Kaya ka ba ng langit? Di ka itong nagalungkak dito. Madali na itong langit. Kasi itong bahal nga nagluka at tulog. Huwag ka dugo kung sige ito yan. Singgit dito sa ito. Kaya ka sa matong impyerno! Ito ka itong mga natulog na nalipuhatan. Kung kitag dito, ako pa din! Hindi ka doon. Hindi ka doon. Do. Kamalo mo ka sa ito niya. Nag-uuna. Disingkit kung kinsay ko sumatog langit, hansap sila. Ikaw waman ka ni hansap, natulog ka. Pero ikaw kami mo, kinsay ko sumatog impyerno, tindong pa ka ni hansap balik ka. Gusto mo ka matog impyerno? Hinka tagdilan father, duha bitaw ta. Diba? So ang mensahe ka matog langit, dito matog impyerno ha? Unahin mo tulog. Tama na ito. There was a son of the Spirit. Credo in one name. Baptism on the President. Baptism Christus Serenius Omnium et in Mysticus. Et in honor Dominum Iesum Christi. Pilum Dei Onic et ex Pater Natum ad omnia saecula. Deum Deum et Domini. Deum vero de Dio vero, genitum non factum, quantum salcialem Patre, perquem omnia facta sum. Quis opter nos hominis et propter nos sanctam, digenitum Dei, et incarnatus Dei, de Spiritus Sanctus, ex Maria Virgini, et tumo factus. Roche fixus, itiam pro nobis optum, stupidas patus et sepultus, et resurrectit terce Dei secundum Scriptura. Et ascendit in caelum sit ad extremum partes, et aeternum venturus est cum gloria, iudicaribus est mortuus, cuius regi non erit, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, quae Patre Filiuque procedit, qui cum Patre et Filius simul adulatur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, et remissionem peccator, et expecto resurrectio de mortuum, et vita ventur in seculi. Dominus vobiscum. Oremus. These two verses we come to that one, the double to this, then Robin Father, the important
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum et sorsum corda, gratias agamat Domino Deus nostrum. Benedictum et Deus domesticum et salutarinus tibi semper et ubique, gratias agere. Domini Sancti Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenitum Filio tuo, et Spiritus Sanctus est Deus totus et Dominus, non in omnius singularitate persone, sed in omnius trinitate substantia. Por enim tua gloria revelanti te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sed in differentia discretione sentimus. Ut in confessione veri semper de liquiditatis, et in personis proprietas, et in essentialitas, et in maitate adulatori qualitas, quam laudat angeli ad quod angeli, cherubim quoque seraphim sinuncitas clamari putini, ona concedicem. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenitum Celi et terra gloria tua, Patri Celtis, benedictus glorious Domini Domini, Patri Celtis.
nobis cuque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus perfecti salutaris moris et divina institutione formati audimus dicere. Pater noster qui est in caelis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et levin nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini et semper vobiscum. Agnus Dei Christoris peccata mundi. Agnus Dei Christoris peccata mundi. Agnus Dei Christoris peccata mundi. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Dio Dio Onnipotenti, Beati Maria Semper Virgin, Beati Michael Arcangelo, Beati Dominius Isti, Sanctus Apostolus Petro et Paulus, omnibus sanctis sanctificator, mea peccabili resuscitatione Dei Pater, mea culpa, mea maxima culpa, et Dio prego Beata Maria Semper Virgin, Beati Michael Arcangelo, Beati Dominius Isti, Sanctus Apostolus Petro et Paulus, omnis sanctus et Pater, orare pro nomen Deum nostrum. Miserator Benjamin Potens Deus et Vivificatis Spes Perducat Votat Vitam Aeternam. Indulgentiam Abscere Genam et Vitam Peccatorum. Nostrum Deus Nobis Omnipotens et Misericordiae. Et Agnus Dei et Equitori Peccata Mundi. Domini non sum dignus sed tantum in prebus sanctorum. Domini non sum dignus sed tantum in prebus sanctorum.
Dominus Dominius et res opticium, statatum in Deus Sanctorum. Maria
Jerusalem storgi et ista in excelsu, et vidi io conditatem, que veniet tibi adiotu. Dominus vobiscum. Oremus, repleticibo spiritualis alimoniae, supplices te Domini deprecamur, od huius participatione mysterie, ducias nos terrena discipere et amare celestia. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Elicium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum omnia per ipso facta sunt, et sed ipso factum est nihil per factum est, id ipso vita erat, et vita erat lux hominum est lux in tenebris, lucet in tenebri iam comprehederat fuitum omissus adio, quid mentirat Johannes sic verit in testimonium per ibere Domini, quod omnes studeret per illum. Non erat ille lux et testimonium per ibere Domini, erat lux duraque illuminat omne hominia venitem, in hoc mundo vit mundo erat et mundus per ipsum facta sunt. Et quodus ium non coniovitem propria venita tuium non decepro, quod credatam recepro ium dirigies Kyrie qui presens in nomine Deus, quid nec sanguinibus nique voluntate venita dictionati sunt, et verbum parum factum est, et habitabit in nobis et filibus gloriam ius gloriam tuam et Christi, a Patris plenum gratia et veritatis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Salve Regina Mater Misericordiae, vita Dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus ex solis Kyrie Helle, a te suspiramos gementes et tempes, et hac agnara. Quod nostra Christus misericordias oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis nobis vos hoc exilium stendi. O clemens Dei, Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genesis, Dei dicam pro misericordias Christi. oremus Deus reputium nostrum et versus populum, ad declamantem propitius respice, et intercedenti glorious et immaculata Virgine Dei Genesis Maria, cum beatius et ius sponsor creatis apostolis Petrus Paulus, et omnibus sanctis quod pro convertere peccatorum, pro libertate exaltationis sancti Matris Christi, precis secondimus misericordiae Christus, per indem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancti Michael Sancti Michael Arcangelo, defende nos in peligro, contra legiones Dios Cristo presidio, liberate Deus auxiliis in precautum, super pensis Spiritus, Satana malius Spiritus malignos, per perditionem animarum peccatum mundo, divina virtute et prendum et rosea, Orientus